Kumusta sa inyo mga otaku weebs and normies? Keds here. On today's video, pag-uusapan natin ang pinaka-iconic anime series sa kasaysayan. Pero bago natin pag-usapan ng mga yan, roll the intro. Ang Dragon Ball ay isang original manga series na nilikha ni Akira Toriyama. Una itong na-serialize sa Shonen Jump magazine noong December 3, 1984, which consists of 42 manga volumes. Later on, nagkaroon din ito ng sarili nitong anime adaptation which is ang Dragon Ball na nirelease noong 1986 to 1989 and Dragon Ball Z 1989 to 1996, Dragon Ball GT 1996 to 1997, Dragon Ball Kai 2009 to 2015, Dragon Ball Super 2015 to 2018, and Super Dragon Ball Heroes 2018 until now present. Wala akong kilalang otaku na hindi alam ang anime series na Dragon Ball at hindi pa napapanood ang anime na to. Hindi ka pwedeng tawaging otaku or anime fan kapag hindi mo alam ang anime na Dragon Ball. At isa pa, kahit hindi nga anime fan ay kilala sila Goku, Krillin, Piccolo at Vegeta. No need na i-explain ang story ng Dragon Ball kasi napakaraming tao sa mundo ang alam ang anime series na to. At isa pa, ipinalabas ang anime series ng Dragon Ball sa 80 bansa sa mundo, kabilang ang Pilipinas dun. Ngayon, kung hindi mo pa rin talaga alam ang anime series na Dragon Ball at never mo pang napanood ang anime na to, saan ka ba nakatira? Pinalaki ka ba talaga ng ayos? Anyway, kidding aside, maganda ang anime na Dragon Ball. Oo. Isa ako sa mga kabataan noon na lumaki sa anime na to na inaabangan pa ang bawat episode nito noon sa GMA tuwing hapon after school. Literal na tutok ang mata ko sa TV noon habang nanonood ng Dragon Ball. To be honest, Dragon Ball Z ang pinaka-favorite kong part ng Dragon Ball series. Ito yung part na kung saan naging kalaban ni Goku sila Frieza, Cell at Majin Buu. Sabihin na nating violente ang anime na to na puno ng aksyon, sapakan at pisikalan, pero sa aming mga batang lalaki noon, ang cool panoorin yung mga yon. Kumbaga sa mga batang lalaki, Dragon Ball series ang #1 anime at sa mga batang babae naman, Sailor Moon. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa Dragon Ball ay hindi rin nag-i-exist ang mga anime gaya ng One Piece, Naruto, and Bleach. Kasi Dragon Ball lang naman ang naging major inspiration nila. At isa pa, dahil sa Dragon Ball, nakilala ang shonen genre sa mass media. Sa sobrang sikat ng Dragon Ball series franchise, kumita na ito ng halos $27 billion. Mas mataas sa kinita ng Lord of the Rings series and James Bond movies na meron lamang ng $19 billion na kinita. Sa panahon ngayon, sa dami ng mga bagong anime series na nagsulputan kaya ng Kimetsu no Yaiba at Shingeki no Kyojin, sulit pa nga bang panoorin Dragon Ball ngayon? Para sa akin, aba, oo naman. Kung mahilig ka sa mga maaksyong labanan na anime, ito syempre ang pinaka-the best. Noong bata ako, wala naman talaga akong pakialam sa nangyayari sa Pilipinas. Mas concerned pa nga ako sa mga nangyayari sa Dragon Ball. Hindi ba pambata lang yung palabas na yan? Yan ang usually common na thinking ng mga Filipino tungkol sa anime na until now hate na hate ko pa rin. So anong gusto nyo? Panoorin ko yung mga kalandiang palabas at nakakabuisit na drama sa TV? No way! Ayokong masayang ang oras ko sa mga palabas na ganyan na wala namang matututunan. Sabihin na natin cartoons yung Dragon Ball at pambatang palabas, pero di ba dapat mas maganda sa murang edad ipinapakita natin sa mga bata ang kahalagahan ng mabuting asal, pagmamahal sa pamilya at kaibigan. At syempre yung mindset na kailangan protektahan mo ang mga mahal mo sa buhay at handang harapin ang bawat laban na walang takot, tumanggap ng pagkatalo at never man lamang sa kapwa. Yan ang tinuro sa akin ni Son Goku na hindi ko natutunan sa eskwelahan. At hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin siya sa pagtanda. Kung isa ka sa mga kabataan noon gaya ko na sumubaybay sa anime series na Dragon Ball, tanong ko lang, pinangarap mo rin ba nung bata ka na maging isang Super Saiyan? And that is for today's video. Hope you guys enjoy watching it. And as always, don't forget to like, comment, and subscribe. See you on my next video. Ikuzo!